Kumusta mga kasaliksik? Sa ilalim ng isang makasaysayang kasunduan, nagbigay ng malaking pondo ang Estados Unidos para sa pagtatayo ng isang bagong military base sa Pilipinas na inaasahang magpapalakas sa depensa ng bansa laban sa banta ng China sa rehiyon. Ang proyektong ito ay isang malinaw na sagot sa tumitinding tensyon sa South China Sea, kung saan matagal nang umaangkin ng China ng mga teritoryong kinikilala ng United Nations bilang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang base na itinatayo sa isang stratehikong lokasyon sa hilagang bahagi ng Pilipinas o Batanes ay dinisenyo upang mag-host ng advanced military equipment at isang contingent ng parehong US at Philippine forces. Ang layunin na ito ay hindi lamang para sa depensa, kundi upang ipakita rin ang lakas ng alyansa ng dalawang bansa sa harap ng agresibong territorial expansion ng China. Ayon kay Secretary of Defense ng US na si Lloyd Austin, ang proyektong ito ay isang symbol of enduring commitment ng Amerika sa Pilipinas. Quote-unquote, "The United States is here to support its allies in defending what is rightfully theirs," ani Austin sa isang press conference. Ganito rin ang pahayag ni Philippine Defense Secretary na si Gilberto Teodoro na nagsabing ang base ay isang quote-unquote, "mahalagang hakbang upang matiyak ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon." Hindi nalingid sa kaalaman ng mga Pilipino na ang modernisasyon ng militar ng bansa ay matagal nang isinusulong. Ngunit dahil sa limitadong pondo at teknolohiya, nananatiling hamon ang makasabay sa militarisasyon ng karatig bansang China. Sa pamamagitan ng tulong ng Amerika, unti-unti nang nagiging konkretong hakbang ang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Ipinagmamalaki ng bagong base ang makabagong radar systems, missile defense batteries at pasilidad para sa pagsasanay ng mga sundalo. Bukod pa rito, magkakaroon din ng joint military exercises sa base na ito na magtuturo sa mga Pilipinong sundalo ng mga teknolohiyang pandigma at estratehiya na ginagamit ng US Armed Forces. Samantala, hati naman ang opinyon ng publiko hinggil sa pagtatayo ng bagong military base. Ang ilan ay nagsasabing isang mahalagang hakbang ito upang mabawi ang mga karapatang nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Habang ang iba ay nangangambang baka lalo lamang itong magdala ng tensyon sa rehiyon. Ayon nga sa isang mangingisda mula sa Palawan na si Mang Tonyo, quote-unquote, "matagal na kaming umaasa sa gobyerno para maitaboy ang mga barko ng China sa lugar namin. Sana naman, ngayon, mas makaramdam kami ng proteksyon." Sa likod ng mga pangambang ito, mariin ang paninindigan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Amerika na ang layunin ng bagong base ay para sa kapayapaan. Ngunit, hindi rin may tatanggi na ito ay isang malinaw na mensahe sa China na ang Pilipinas ay may malakas na kakampi. Ayon sa eksperto sa seguridad na si Dr. Renato de la Cruz, quote-unquote, "ang pagkakaroon ng ganitong base ay hindi lamang depensa. Ito ay isang deterrent laban sa agresyon. Ang presensya ng Amerika dito ay nagpapatibay sa posisyon ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea." End quote. Habang mabilis ang konstruksyon ng base, nananatiling mataas ang pag-asa na ito ay magsisimula ng panibagong yugto ng pagkakaisa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa gitna ng mga hamon ng geopolitics, ang alyansa ng dalawang bansa ay tila muling nagbubunga ng isang makapangyarihang puwersa sa kontinente ng Asya. Mabilis na naging usap-usapan sa pandaigdigang politika ang desisyon ng Pilipinas at Estados Unidos na magtayo ng bagong military base sa teritoryo ng bansa. Ang Beijing o China nakilala sa pagiging mapanupil pagdating sa kanilang mga inaangking teritoryo.
ay hindi na itago ang kanilang pagkadismaya. Bagamat maingat ang kanilang mga opisyal na pahayag, kapansin-pansin ang tono ng pag-aalala at pagtuligsa. Sa isang opisyal na press release mula sa Chinese Foreign Ministry, sinabi nito na ang pagtatayo ng base ay isang quote-unquote provocation action na maaaring magdulot ng hindi inaasahang tensyon sa rehiyon. Quote-unquote, "We call on the Philippines to reconsider its position and avoid being used as a pawn in a great power competition." End quote. Ito ang sinabi ng tagapagsalita ng ministeryo. Bagamat tila diplomatikong pahayag ito, malinaw na binigyang diin ng China ang kanilang paniniwalang ang presensya ng Amerika ay isang hamon sa kanilang layunin sa South China Sea. Kaakibat ng reaksyong ito, agad na nagpalabas ng kautusan ng People's Liberation Army Navy o PLAN na palakasin ang kanilang maritime patrols malapit sa West Philippine Sea. Ang mga satellite imagery mula sa mga independent monitoring groups ay nagpakita ng mas maraming Chinese vessels na nakaposisyon malapit sa disputed territories. Ayon sa mga eksperto, ito ay isang malinaw na tugon ng China upang ipakita na hindi nila basta-basta isusuko ang kanilang mga inaangking teritoryo. Bukod dito, naglunsad ng China ng mga bagong military drills sa karagatang malapit sa Spratly Islands. Sa ulat mula sa state-run media ng Beijing, ang mga pagsasanay na ito ay bahagi raw ng kanilang quote-unquote regular operations upang tiyakin ang seguridad ng kanilang teritoryo. Ngunit ayon sa mga international defense analyst, ang timing at lokasyon ng drills ay indikasyon ng kanilang pagtutol sa planong pagtatayo ng US base sa Pilipinas. Hindi lamang sa militar na katuon ang tugon ng China. Gumamit din ito ng economic leverage upang mapalambot ang posisyon ng Pilipinas. Ilang ulat ang nagsasabing tinutukoy ng Beijing ang posibilidad ng pagbabawas sa importasyon ng mga produktong Pilipino, partikular na sa agrikultura. Ang hakbang na ito, kung itutuloy, ay magdudulot ng epekto sa mga magsasakang Pilipino na umaasa sa merkado ng China. Bukod dito, nagpakalat ng mensahe ang mga Chinese diplomats sa Southeast Asia na ang pagkakaroon ng military base ng Amerika sa rehiyon ay nagpapakita ng colonial mentality ng mga bansang tulad ng Pilipinas. Anila, mas makakabuti raw ang dialogo sa halip na pagpapalakas ng puwersang militar sa rehiyon. Habang nananatiling mahigpit ang posisyon ng Beijing, may ilang ulat na ang mga Chinese militia vessels ay nagsimula ng magpakita ng mga agresibong galaw sa West Philippine Sea. Nagbabala ang ilang mangingisdang Pilipino tungkol sa umano'y mas madalas na harassment mula sa mga barko ng China sa mga lugar kung saan malapit na ang bagong US military base. Sinabi naman ni Dr. Samantha Cruz, isang eksperto sa geopolitics mula sa isang kilalang universidad sa Pilipinas, na maaaring magresulta ang ganitong mga hakbang sa mas mataas na tensyon. Quote-unquote, "The reaction from China is expected, but the real danger lies in the potential escalation of these small conflicts into a larger confrontation." Anya. Habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, mabilis ding nagbabago ang larawan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa tulong ng Pandaigdigang Alyansa at ng pinaigting na National Defense Program. Unti-unti nang naiaangat ng Pilipinas ang kalayaan nitong ipagtanggol ang sarili laban sa mga panlabas na banta. Ang modernisasyon ng AFP ay naging isa sa mga pangunahing layunin ng pamahalaan sa mga nakaraang taon, lalo na't nahaharap ang bansa sa mga hamon ng militarisasyon ng mga karatig bansa. Sa kabila ng limitadong pondo at matagal na pagkakaabala ng mga proyekto sa nakaraan, ngayon mas malinaw ang direksyon.
isang makabagong hukbong sandataan na handang tumugon sa anumang sitwasyon. Isa sa mga pinakamalaking hakbang ng AFP Modernization Program ay ang pagkuha ng mga advanced military equipment na kayang makipagsabayan sa teknolohiya ng ibang bansa. Kamakailan, natanggap ng Philippine Air Force ang kanilang kauna-unahang squadron ng multi-role fighter jets mula sa isang European supplier. Ang mga eroplanong ito ay may kakayahang magsagawa ng air-to-air combat at air-to-ground strikes, isang malaking hakbang mula sa dati nitong kagamitan. Sa Philippine Navy naman, dumating ang mga bagong frigates na kumpleto sa missile systems at advanced radar technology. Ang mga barkong ito ay bahagi ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ngunit ang ilan ay direktang binili ng gobyerno gamit ang sariling pondo. Patunay na hindi na lamang umaasa ang bansa sa mga donasyon o lumang kagamitan. Bukod dito, nagkaroon din ng significant upgrades ang Philippine Army sa kanilang artillery at armored vehicles. Ang pagdating ng mga self-propelled howitzers at combat drones ay nagbigay sa hukbo ng kakayahang maglunsad ng mas epektibo at precision-based operations. Isang aspeto ng modern warfare na dati wala sa kanilang arsenal. Hindi lamang sa pisikal na kagamitan umiikot ang modernisasyon ng AFP. Ang bansa ay namumuhunan din sa cyber security at intelligence systems upang maprotekta ng kritikal nitong infrastruktura mula sa mga banta ng cyber attacks na itinuturing na bagong mukha ng digmaan. Ang pagtatatag ng isang dedicated cyber operations command ay naging malaking hakbang sa pagpapatibay ng digital na depensa ng Pilipinas. Sa tulong ng intelligence sharing agreements sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos, mas mabilis at mas eksakto na ngayon ang impormasyon na natatanggap ng AFP tungkol sa galaw ng mga barko at eroplanong militar sa South China Sea. Ang resulta nito ay mas efficient sa pagdidesisyon sa mga kritikal na sitwasyon. Sa gitna ng modernisasyon, nananatiling mahalaga ang papel ng tao sa bawat aspeto ng depensa. Malaking pondo ang inilaan para sa mas masinsinang pagsasanay ng mga sundalo, mula sa paggamit ng mga advanced weapon systems hanggang sa pagpapalakas ng kanilang combat tactics sa lupa, dagat at himpapawid. Ang AFP, sa pakikipagtulungan sa US Armed Forces, ay naglunsad ng mas regular at specialized joint military exercises. Ilan sa mga pagsasanay na ito ay nakatuon sa urban warfare, maritime defense at disaster response na sumasalamin sa kakayahang multidimensional ng militar ng Pilipinas. Ang Batanes, ang pinakahilagang probinsya ng Pilipinas, ay hindi lamang tahanan ng mga mahuhusay na mangingisda at makasaysayang tanawin. Sa kasulukuyang panahon, unti-unti itong nagiging mahalagang bahagi ng defense network ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang lokasyon nito, malapit sa Luzon Strait na nagdurugtong sa South China Sea at Pacific Ocean, ay nagbibigay dito ng natatanging papel sa seguridad ng rehiyon. Ang Luzon Strait, isang pangunahing ruta ng kalakalan at estratehikong daanan para sa militar, ay kritikal sa geopolitics ng Asia-Pasipiko. Ang pagkakaroon ng military base sa Batanes ay nagbibigay sa Pilipinas ng kalamangan na masubaybayan ang lahat ng galaw sa rehiyong ito. Hindi may kakaila na ang lokasyon ng Batanes ay isang mahalagang vantage point para sa parehong maritime at aerial surveillance. Sa tulong ng makabagong teknolohiya mula sa Amerika, ang base sa Batanes ay magiging sentro ng monitoring activities. Gagamitin ang advanced radar systems upang makita ang anumang aktibidad mula sa mga Chinese naval at militia vessels na maaaring pumasok sa Luzon Strait. Bukod pa rito, magkakaroon ito ng kakayahang subaybayan ang mga long-range missile test at aerial intrusions sa karatig na Pacific Ocean.
Ang presensya ng base ay hindi lamang nakatuon sa proteksyon laban sa mga aktual na banta. Ito rin ay nagiging simbolo ng deterrence laban sa anumang agresibong galaw. Ang Batanes ay nagsisilbing strategic outpost upang ipakita na ang Pilipinas ay hindi madaling maaapi sa kabila ng pagtindi ng tensyon sa rehiyon. Sa tulong ng US-Philippine Alliance, mas nagiging matatag ang posisyon ng bansa sa mga issue sa teritoryo. Bukod dito, ang lokasyon ng Batanes ay nagbibigay ng kakayahan sa militar na mabilis na magresponde sa alinmang bahagi ng Luzon Strait o maging sa West Philippine Sea. Isang bagay na dati ay limitado dahil sa distansya ng mga pangunahing military facilities sa Luzon. Hindi lamang dagat at himpapawid ang focus ng base sa Batanes. Ang kakayahan nitong mag-host ng mga drone surveillance systems at advanced communication technology ay magbibigay daan sa tinatawag na multi-domain defense. Sa pamamagitan nito, magiging mas efficient ang koordinasyon ng mga operasyong militar sa lupa, dagat at himpapawid. Ang base rin ay magiging kritikal na bahagi ng disaster response operations. Bilang lugar na madalas tamaan ng bagyo, magiging mahalaga ang presensya ng mga kagamitan sa logistics at search and rescue operations para sa kaligtasan ng mga residente ng Batanes at ng kalapit na mga isla. Ang kahalagahan ng Batanes ay hindi lamang limitado sa seguridad ng Pilipinas. Ang Luzon Strait ay isang mahalagang ruta, hindi lamang para sa regional na kalakalan, kundi para rin sa global supply chain. Sa presensya ng base, masisiguro ang kalayaan sa paglalayag ng mga komersyal na barko at maging ng mga barkong militar mula sa iba't ibang bansa. Ayon kay Dr. William Santos, isang eksperto sa geopolitics, ang presensya ng Pilipinas sa Batanes ay higit pa sa pagiging tagapagbantay ng teritoryo. Quote-unquote, "It reinforces the importance of keeping major trade routes secure, and it aligns with the interests of other nations like Japan, South Korea, and even Australia in maintaining peace and order in the region," ani Santos. Habang hindi pa ganap na natatapos ang pagtatayo ng base, malinaw na ang direksyong nais tahakin ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. Ang Batanes ay nagiging mahalagang sangkap ng depensa, hindi lamang laban sa China, kundi para rin sa mas malawak na layunin ng kapayapaan at seguridad sa Asia-Pasipiko.